Blessed Wednesday evening to each and everyone. Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening! Amen. Salamat po sa ating pong Panginoon Diyos sa another opportunity na tayo pong lahat ay nagkasama-sama dito sa ating pong church auditorium to once again, tayo po'y magbalik ng lahat ng ating pong pasasalamat, papuri sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. At magandang gabi rin po sa lahat ng ating pong mga kapatiran na nasa online. Maybe for some reason, hindi namin kayo kasama dito sa church hall. Maybe for some reason. So, panalangin namin that maging stable din yung internet ninyo. Just continue to stay sa ating pong online. At sa lahat ng ating pong mga kapatiran na nasa iba't ibang bansa din na nakatune in din sa atin, good evening, good morning, good afternoon sa inyong lahat. At sa ating pong mahal na Bishop, good morning. Okay? At anyayaan ko na po, bawat isang tumayo. Tayo po'y darako na po sa ating pong panawagan sa pagsamba. Ating pong bigkasin ng sabay-sabay ang nakasaad po sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Sabay-sabay po natin bigkasin ng may pangunawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay, siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manalangin po tayo. Panginoon, dakilang Diyos, muli kami po'y lubos na nagpapasalamat. Sa gabing to, Lord, na muli kami po'y dinako ninyo sa aming pong bahay-sambahan ng maayos at ligtas. Pasasalamat din po ang aming pong pinapaabot sa inyo pong patuloy na patnubay, pagpapala, at pag-iingat sa amin, Panginoon, sa buong maghapon, sa bawat araw na lumilipas, Panginoon. Thank you so much, Lord, for your goodness, for your greatness and graciousness, Panginoon. Padalangin namin na kayo po ang patuloy na maitaas, Panginoon, at patuloy na madakila sa aming pong gawain, sa aming pong prayer meeting, sa aming pong bawat bahagi ng gagawin, Panginoon, sa bawat panalangin na aming pong ilalapit sa inyo pong paanan. Lord, we pray na kayo ang patuloy na madakila. Ganon din, Panginoon, higit sa lahat, sa pagpapahayag ng inyong salita. Kayo naman patuloy na magbigay ng patuloy na karunungan at patuloy, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, sa aming pong tagapagsalita this evening. Biyayaan niyo po siya, Panginoon, ng iyong karunungan at naway maging encouragement po ito sa amin. Salamat po, Panginoon, at ingatan niyo rin po yung mga parating pa lang. Kayo naman patuloy na magpatnubay sa kabuuan po ng aming pong programa. At ang pangalan niyo lamang po ang patuloy na madakil at maitaas. Pinupuri namin yung pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at atin pong papurihan ng Panginoon sa pag-aawit. Awitin po natin for our first song, Come and Dine. Ready now, sing.
Jesus had his table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turns the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Second verse. The disciples came to land as obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble be. What will be a glorious sight? All the saints is spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turns the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Amen po. For our second song, awitin natin, No One Ever Cared For Me Like Jesus. Amen. Ready now. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in him a friend so strong and true. I would tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Oh, my life was full of sin when Jesus found me. All my life was full of misery and woe. Jesus placed his strong and loving arms about me, and he led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Every day he comes to me with new assurance. More and more I understand his words of love. But I'll never know just why he came to save me, till someday I see his blessed face above. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Amen po. Tayo po'y maaari na magsiyo po. Amen. Salamat, Brother Sig, sa ating pong
masayang pag-aawitan at talagang tunay na yung mensahe ng mga awit na ating pong inawit. Nagbigay po sa atin ng magandang pagpapaalala as we proceed sa ating pong prayer time na talagang wala nang masigit pa na nangangalaga sa atin kundi ang ating pong Panginoon Diyos. Okay? So from the time na ating pong siyang tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas, lagi po siyang nandiyan dyan sa atin. So atin lang po siyang lapitan. And this time, as we read yung ating pong mga prayer list, so later on, we will be asking for your prayer, additional prayer requests. But ito po yung ating pong nakatala po sa ating pong slide. So patuloy po natin isama sa panalangin, good health and protection for BFDB, Ma'am Maris, and Sister Sophia together with their household. Kasama rin po sa panalangin natin yung araw-araw na kalakasan at pag-iingat at higit sa lahat tagumpay sa ministry po ng ating pong mahal na bishop, whether it's sa local trips or international. So currently, alam ko nakabalik na po sila sa US and eventually, pabalik na rin po sila ng Manila. Okay? So patuloy natin sama sa panalangin yung kanila pong nalalapit po na pagbalik po sa Manila. Okay? So, and also, physical strength and healing for Dr. Merly Casahe, healing and strength for Bishop Andaya, physical strength for Evangelist Eddie Mesa, at kay Mami Rosemary Hill. So, also, pagpatuloy din natin sama sa panalangin yung ating pong mahal na resident pastor for the success of all the ministry that the Lord God has entrusted him through our bishop. Also, yung good health and protection for him. Maging yung kanya pong nalalapit po na pag-iisang dibdib with Sister Jessica. So, Living Water Baptist Church Santa Mesa, ministries and church leaders and workers. So, tayo po'y nagpapasalamat sapagkat through the leadership of our bishop, naging maayos po yung ating pong mga ministry that we have in our church. So, kaya naman, patuloy natin isama sa panalangin yung mga leader na nasa bawat ministry. So, marami po tayo diyang mga ministry. Meron po tayong sa men, sa ladies, sa children, meron tayo sa soul winning, at sa iba pa pong mga ministry that we have. So, let us continue to pray for the leaders as well as the workers. Kasama na rin po dyan, pastoral staff and preachers and deacons. So, isama na rin po natin yung ating pong nalalapit na 31st anniversary. So, that would be on the 21st of December. Okay? At yung mga preparation po dyan, okay? So, na maging maayos po ang lahat. I think kasama po sa preparation dyan, yung pagbalik din po ni Pastor Jabez para po sa choir, okay? I think sometimes in November. So, pag-pray po natin yan. LWBC Local and International Ministries, Churches and Mission. So, namely, we have international in Paris. So, headed by Pastor Nelson. Italy, so we have two mission there, Milan and Como. So sa pangunguna po ni Pastor Andy and Pastor Genesis respectively. LWBM London Spiritual sa pangunguna po ni Pastor Jabez. And then sa Japan, mission natin, Ibaraki and Matsumoto. So sa pangunguna naman po yun ni Pastor Robert Burba, Preacher Sir, and then our very own, si Pastor Mark J. I think next month, pupunta po siya doon for the anniversary purpose din. LWBM Canada. So, nagpapasalamat tayo for the success of the yung Revival Sunday po doon. Okay? So, talagang kung makikita niyo po yung post, hindi lang ni Bishop, pati ni Pastor Enrisel. So, talagang nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Panginoon Diyos. So patuloy na panalangin natin sa lahat ng ating pong mga international churches and mission, namely spiritual growth, and then yung worship place po. Okay? So sa mga iba po nating mission dyan, talagang nagre-renta pa po sila. I think sa Japan, so nakapunta din tayo doon sa Matsumoto, talagang nagre-renta lang din. So sa ibang places din po. So yun yung isang pangangailangan na panalangin po for aside from the spiritual growth, yung pinaka-worship place po. Okay? And para naman po sa local mission natin, so sama natin dyan ang Muson, sa panguna po ni Pastor Henry. Hopefully, okay na rin po yung naging previous accident po niya. And yung Tondo, sa panguna naman po ni Pastor Daniel.
Parañaque sa panguna po ni Pastor Jonathan. They are praying for the 7th mission anniversary. Actually, sabay-sabay ito eh. Tondo, magdiriwang din po yan ng mission anniversary. Ang Parañaque, and also yung Kalaka, magdiriwang din ng anniversary. So sabay-sabay po yan. Pero hindi naman po, may mga pagitan yan. Pero October, November. Okay? So mostly in prayer request po dito para po sa atin, sa ating pong mga mission. Kasama na rin po dyan yung JBLCBC. Sa ating pong mga local mission is for the mostly spiritual growth din and yung worship place din po. Especially dun sa I think sa Muson, kasi kailangan nilang lumipat. So nakakita na po sila Pastor Henry. I think just continue to pray for the provision. And then sa Parañaque, I think may place doon. Siguro is yung pag-pray natin, yung kaayusan doon. And then, I think dun sa may Kalaka naman, so it's more of para in preparation para po sa kanilang anniversary rin. I think they are praying for the monitor para po sa anniversary nila and as well as spiritual growth din po. Ganon din sa JBL-CBC. So yan po yung ating pong mga mission. Although yung iba po, hindi na po nakalagay dito. So last Sunday, di ba, kasama po natin si Pastor Joseph. Ay, nakaraan po, di ba? So, Living Water Baptist Church Caloocan niya. And then we have Living Water Baptist Church Muntinlupa, di ba? So, yan po yung mga hindi na natin pero kasama po yan. We also have Living Water Baptist Mission in Iloilo, di ba? Si Pastor Helbig naman po yun. Okay, so yun po yung mga, at least familiar po tayo sa mga mission natin so that we can pray. Ito po yung mga nakatala dito sa ating pong prayer list, but we do have a lot of mission church that we are supporting po. So nandiyan po yan sa ating pong bulletin board. Bishop Manuel Orara, I think nag-start na po ito ng Monday. So for those who would like to be a part of this seminary, so baka kasi yung mga nasa mind, para lang yan sa mga papastor, para lang yan sa mga Bible woman, no? So, if you really want to madagdagan yung kaalaman nyo sa salita ng Diyos, just enroll. Even in one subject, I think pwede. May ganung announcement po si Pastor Norman. So, you can enroll at least in one subject po. Okay? So, nag-start na po yan nung nung Tuesday. So, Tuesday, tomorrow meron. So, Friday. So, pag-pray po natin yung mga professor and then yung mga student po na naka-enroll dyan. And hopefully, may mga mag-enroll pa rin po. And then yung ating po mga kapatiran sa ibang bansa, patuloy din natin isama sa panalangin. And also, construction of MIBC Monterrey new building and facilities. Sama rin natin sa panalangin yung mga kapatiran natin may mga karamdaman, namely, hindi na lang to yung Precious Rubies, no? LWBC senior citizens na sa na po ito. So, medyo pa iba-iba din po kasi yung ating pong weather. Ang dami pong may mga sinisipong bigla, di ba? So, yan. So, pag-pray natin yung health ng mga senior citizen po natin dito. Health and good love test din po Nanay Gloria, Nanay Antay, Vicenta, ganon din kay Pastor Henry. So, aside dun sa kanya pong naging stroke 3 years ago o 4 years ago, yung kanya pong naging accident recently. Complete recovery rin for Sister Kenji Bianca, maging kay Nanay Ligaya Duran, kay Sister Aida Amican, maging sa mother po ni Sister Maan, at maging kay Sister Maan na rin po. Okay? So, mahirap din pong mag-alaga ng ganon. So, kalakasan din. Ganon din kay Deacon Chito. I think last time na pinag-pray natin, nagkaroon naman siya ng vertigo. Okay? Although we're continue praying for his complete healing sa trigeminal neuralgia niya. Okay? So, hindi rin po biro yung kanya pong situation, yung nerve po niya. And also, healing from bone cancer, kay si Brother Glenn Dashiel. Healing from cancer also si Eden Segundo. Ganon din kay Nanay Teresita Domingo. And continuous healing for Pastor Adan. Nagkaroon din ng stroke, so yung complete healing. Safe pregnancy for Sister Bernadette Manalo.
Healing recovery for Preacher Jojo's father. Alam ko, namimiss na rin po natin si Preacher Jojo, si Ate Winnie. So pag-pray po natin yung kalakasan sa kanyang pong father. Healing for Cheryl Silverio, brain aneurysm. Healing and dialysis for Warex. Ito po yung pamangkin po ni Sister Flo. Good result of brother Dennis Love test. Healing for David and Arwen's cough and colds. Healing for Skylar Cubs. Physical strength and wisdom for Ma'am Mel's family. Healing for Brother John Pabi's TB. Healing for Flores family's health condition. Healing for Pastor Kurt's cup. Kaya pala wala. Healing for Sister Jenny and Jenlyn. Jayanine. Jenlyn tuloy. Jayanine. Stabilized BP for Sister Margie and regular bowel movement for baby Ellie. And healing din kay Brother Jonel's fever and wisdom for Sister Dallas work. At yung pag-aliw din ng Panginoon Diyos sa family po ng Lim. Okay? So, I think right after ng ating pong service, although may konting pong salo-salo dyan, tutuloy po dun sa wake po ni Ate Bim para po magdaos ng necrological service. Okay, para naman po sa mga businesses natin, so Rayco and Jenlyn Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bawal and Brew Cafe, NMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra Team Diamond, Armes Transport Services, Rosemars Travel and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Sentry Security Services. Yan, kung kailangan nyo po ng, halimbawa, nasa subdivision kayo o kaya condo, kailangan po. So, andyan po si Kuya Edson para tugunan yan. So, yan po yung New Global Sentry Security Services. PR application for Elisa Bulalin in Australia. So, ito po yung kapatid ni Sister Winnie. Preparation for Brothers Harvey and Sister May's wedding. At yung kay Pastor Norman nga po at kay Sister Jessica. Wisdom din for Joanna Claire Rambak and Jesseline Domingos board exam in December. Okay? And Sister Pinky's promotion. At least yan, nalagay na po natin kasi lagi po natin yan. So, di biro po yung mga kalaban po ni, hindi naman kalaban, parang kaano mo sa promotion. Kaya pag-pray po natin, yung promotion po ni Sister Pinky. So, ito po yung mga nakatalap. Yung meron po tayong additional prayer request. So, kahit, yan, taas lang po tayo ng kamay. Andiyan po sila Kuya Sig, saka si Kuya Joben para hingin. Yan, si Ma'am, Chet. Good evening po. Pa-add daw po si Brother Justin. Healing daw po sa lagnat. And yung good laboratory test daw po. Sige po, Pastor. Good evening po. Pakisama po sa prayer request yung safe travel ko po going to Japan. Next week na po yung... Next week na. Kala ko And then yung success nga po nung anniversary natin, 5th year mission anniversary po doon. And the same time, this coming Sunday, yung commitment po na... Pampanga. May commitment po kami doon. And then anniversary na rin po on December. Yun po. Salamat po. Anniversary din. Sunod-sunod nga talaga. So may October, November, December naman yung sa JBL-CBC. Okay, December na? Okay. Sige po, Pastor Poy. Sir, pag-pray po natin na maaga tayong matapos ngayon para makapunta tayo sa NECO. Okay, sige po. Thank you po. Walang problema dyan. Iyan ay isa sa mga expertise natin. Okay, closing prayer. Ay. Meron pa po? Okay, kung wala na po. Okay, so sama na rin po natin. So yung wife po ng manager ko, Grace Castigo po yun. So brain tumor naman po yun. So patuloy din natin isama sa panalangin. At saka si Ronald Puentes po, yung aking pong friend din na nasa Thailand who suffer mild stroke po. Okay, so patuloy din natin isama sa panalangin. Grace Castigo for the brain tumor, Ronald Puentes for the mini stroke. Yan. Okay, so tayo, individual na lang po tayo para hindi na po magugulo yung ating pong after
5 minutes po, i-close ko na lang po. So, alalahanin natin, ipa-plus din po natin yung mga prayer request na nandyan po sa ating pong list. Thank you. Sa mga nananalangin po sa inyong lugar, so just continue with what you're praying. So I'll also close in prayer. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin meron kaming Panginoon na nakikinig sa amin sa bawat hinaing namin, sa bawat paglapit namin. At kami po'y nagpapasalamat sapagkat alam namin, Panginoon, sa bawat panalangin, meron na po kayong sagot. Even sa mga panalangin na hindi pa man po namin binabanggit, I know, Panginoon, that you already have the answer. Lord, just teach us, Panginoon, to continue to trust you, Lord, with whatever answer, Panginoon, na binigay niyo sa amin, whether it's a yes, no, or wait. Lord, patuloy namin pinapanalangin ang aming pumahal na bishop na patuloy po, Panginoon, na nasa Amerika, together with SM. Lord, we pray that you will continue to bless them, Lord. At patuloy kayong mag-ingat, magbigay ng magandang kalusugan. Kasama na po kay Mama Reyes na nandito habang wala po sila. Panalangin namin ng inyong patuloy patnubay, maging sa lahat ng mga kasama nila sa kanilang tahanan. Sa lahat po, Panginoon, ng kanya pong ministry. Patuloy, Panginoon, kayo ang magbigay, Panginoon, ng tagumpay in every trip, Panginoon, whether it's a local or international trips, Panginoon. Alam ko, Panginoon, kung paano niyo pong ginagamit si Bishop at marami po ang napagpapala at marami pong church ang nare-revive. Thank you so much, Lord, for continue using our beloved Bishop, Panginoon, sa patuloy na pagtulong sa mga churches. Salamat po sa inyong kaputihan. Patuloy pinapanalangin din, Panginoon, namin sa inyo sa gabing to, Lord, ang aming pong resident pastor. Kayo nawa ang patuloy na magpatnubay sa kanyang mga ministry na hinahawakan. Lalo po, Panginoon, sa mga pagkakataong wala si Bishop. I know, Panginoon, hindi po biro ang kanyang tungkulin, Panginoon, as our resident pastor, Panginoon. I know, Panginoon, na iba-iba rin po, Panginoon, ang mga personality ng bawat member. And I pray, Lord, that you will continue to bless him, Panginoon. Give him good health, Panginoon. Kayo naman patuloy na magpatnubay, Panginoon, sa kanya. Sa mga ministry na hinahawakan niya. At kayo po ang patuloy na magpatnubay, Panginoon, sa pangangasiwa at pangangalaga niya sa Living Water Baptist Church, Panginoon. Patnubayan niyo rin po, Panginoon, yung kanya pong nalalapit din na pag-iisang dibdib kay Sister Jessica. Patuloy, Panginoon, lahat ng preparation ay yung mag-ayos, Panginoon. Lord, we also pray for Living Water Baptist Church. Sa amin pong church na malapit na pong mag-celebrate ng 31st anniversary this coming December 21. Lord, for all the preparation, ngayon pa lang po, Panginoon, ihanda niyo na yung lahat ng tao na magiging bahagi nito, Panginoon, at lahat ng magiging
magtutulong-tulong, Panginoon, for the success of this upcoming event, Panginoon. Thank you so much. Kayo naman patuloy na magpatnubay sa magiging kaganapang ito, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Sa lahat po, Panginoon, ng mga pastoral staff, preachers, deacon, leaders of this church. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron po kaming mahusay, maayos na leader, Panginoon, na siyang naggabay sa amin, Panginoon. Kaya naman ang panalangin namin na yung unity, Panginoon, ay patuloy na makita, Panginoon, sa bawat isa. Patuloy niyo rin pong patnubayan ang lahat, Panginoon, ng mga gawain na meron po ang Living Water Baptist Church. At patuloy niyo po itong palaguin at ang mga leader na nangangasiwa dyan. And also, Lord, we pray for all the mission and the churches, Panginoon. Maging yung mga panalangin nila, whether it's spiritual growth or worship place, patuloy niyo pong patnubayan. And all the mission pastor na naka-assign sa mga mission and churches nito, naniniwala ko, Panginoon, for the purpose kung bakit po sila ay nasa lugar na yon. Alam ko, Panginoon, na may luyunin kayo, Panginoon, sa kanila. Gabayan niyo po sila, Lord, at patuloy, Panginoon, bigyan ng tagumpay sa anuman pong mga panalangin nila para po sa mga mission and church sila. Thank you so much, Lord, for your goodness. At ganun din, Panginoon, yung BMO, BBS, patuloy, Panginoon, pinapanalangin namin na mas marami pa po ang mag-enroll. Makita nila yung importante, Panginoon, ng patuloy na lumalago sa inyo pong salita. Patuloy niyo rin pong biyayaan ng karunungan yung mga professor, Panginoon, na bahagi po ng BMAPS. Thank you so much. And all our brethren, Panginoon, na nasa abroad, kayo naman patuloy na mag-ingat lagi sa kanila at huwag sila pong kakalimot, Panginoon, na patuloy, Panginoon, humanap ng iglesia, Panginoon, na para po sila ay patuloy na bago, Panginoon. Salamat po sa iyong kaputihan. Lord, also, sa gabing to, Lord, amin pong pinapanalangin ang lahat ng amin pong mga kapatiran na dumaranas po ng karamdaman. Una na po dyan sila, Dr. Merly. Tuloy, Panginoon, alam ko yung puso niya, kung paanong i-devote niya, Panginoon, yung most of her life in serving you, Lord, in the ministry. Patuloy yung po siyang gabayan. Alisin niyo nawa, Panginoon, yung plema, kung ano pa man pong karamdaman meron siya. Bigyan niyo po siya ng kaginawaan, Panginoon. Maging sila Bishop Bonner, sila Evangelist Eddie Mesa, si Mami Rosemary, at sa lahat po, Panginoon, na may mga karamdaman, whether it's a simple sickness, Panginoon, or ito man po'y medyo critical, maybe it's a cancer, or any other critical condition, Lord, naniniwala kami, Panginoon, that you're the great physician na magbibigay ng kagalingan, Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran namin may mga karamdaman. Salamat po sa inyo pong kabutihan. At kasama na po dyan sila Justin, praying for healing at yung good lab result, Panginoon. And also yung si Grace Castigo, Panginoon, na mayroong brain tumor, maging si Ronald Puentes, Panginoon, na dumanas din ng mini-stroke. Lord, kayo nawa ang patuloy na magbigay ng kagalingan sa kanila. And also, we're praying that you will continue to bless also yung comfort para po sa family Lim, Panginoon, sa pagpanaw po ni Mama Beam na alam ko nasa piling nyo na. Kayo naman patuloy na mag-aliw at kayo ang magbigay ng tagumpay sa bawat gabi na magkakaroon pa ng necrological service. Lord, we also pray for all our brethren sa may mga businesses. Bigyan niyo po ito ng paglago at naway patuloy itong magamit sa inyong ministeryo. At ganoon din, Panginoon, lahat ng mga nalalapit na mga wedding, ano man pong mga preparation ng ginagawa nila, kayo nawa ang patuloy na mag-ayos, Panginoon, ng lahat at magbigay ng success. Even yung promotion po ni Pinky na amin pong pinapanalangin, kayo nawa ang patuloy na magpatnubay. Maging yung prayer po ni Pastor Mark J. para po sa kanyang safe travel next week, going to Japan to celebrate the anniversary. Lord, kayo nawa ang mag-ayos ng lahat at naway maging maayos po ang kanya at maging matagumpay ang kanya pong travel. Kasama na po sa panalangin yung JBL-CBC, yung kanila pong magiging commitment at also yung anniversary on December at yung mga mission namin na magsi-celebrate din ng mga anniversary. Thank you so much, Lord. Patuloy, Panginoon, pinapasalamatan namin ang lahat, Panginoon, ng tugon nyo sa panalangin namin. Kayo naman patuloy na madakil at maitas. Pinupuri namin yung pinapasalamatan. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Wala naman po tayong bisita. So tayo pong lahat ay tumayo na po at tayo po'y magkamayan habang inaawit po natin ang Ligaya ng Buhay. Come on, everyone! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay. Babaguhin ang iyong buhay kung
siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is the Savior too. He will change your life. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him. As you see Him today, you have happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen po. Tayo po'y manatiling nakatayo at atin pong awitin, It is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this last assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed His own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. O Lord, is the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Amen po. Maaari na po tayo magsiupo at makapakinig po tayo ng tanging bilang. My heart can be so troubled, trembling with fear.
reach to whisper the name above all names. Suddenly I am at peace, and things aren't quite the same. It happens every time I speak His name. My spirit calms within me. I feel Him ease the pain. It's a mystery, I agree. I never could explain, but it happens every time I speak His name. Why is it we seek comfort from everyone but Him, when hurts and failures leave us lonely and condemned? Oh, for the sound of Jesus' name to soothe and gently mend. Let the broken hear the name that makes things new again. It happens every time I speak His name. My spirit calms within me. I feel Him ease the pain. It's a mystery, I agree. I never could explain, but it happens every time I speak His name. Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about the name. It happens every time I speak the name of Jesus. My spirit calms within me. I feel Him ease the pain. It's a mystery, I agree. I never could explain, but it happens every time I speak His name. It happens every time I speak His name. Thank you po. Amen. Salamat na, Andeng. Yan, so, blessing ang message ng song. Okay, every time it happens when I speak the name. Hindi na po para patagalin natin, handa na po natin ang ating pong mga Bible, ang ating pong mga notes and pen. As we listen to the Word of God, na dadalhin po sa atin ang ating pong pinakmamahal na resident pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on! Amen. Praise God po sa panibagong Wednesday po na ating pong binigay po sa atin ng Panginoon. And praise God, nandito po kayo ngayon kahit malakas po ang ulan. At alam ko po, uso po ngayon ng sakit. Kaya siguro yung iba sa atin ay hindi rin po nakapunta po sa ating bahay-sambahan. Pero sa lahat po na nanonood po sa atin sa online, sige po, kayo po ay sana po talagang mag-focus po sa mensahe po, no, ng Panginoon. Opo, ready na po ba tayo makinig ng mensahe ng Panginoon? Opo, I hope you're all ready. Patuloy po tayo ipag-pray ang ating pong mahal na Bishop. Praise God, successful po ang revival po last Sunday sa Canada at ngayon po nasa San Diego na po ang ating pong mahal na Bishop. No? So, pag-pray po natin, may 1 week na lang po natitira po sa kanila sa remaining activities po nila doon. Tapos po, babalik na po sila ng Pilipinas. So makikita natin very soon ang ating pong mahal na Bishop. At ang daming kwento ng ating pong mahal na Bishop na magaganda po, no, sa mga na-accomplish po nila. Dahil yung trip po na yun ay hindi naman po leisure trip, kundi ministry trip po talaga. Kaya praise God, ang dami pong ginawa ng Panginoon, no, doon po sa kanila pong naging trip ngayon pong September po, doon po sa US and then Canada po. Opo, so tayo na po tayong lahat at katulad po ng na-announce po kanina, ay mamaya po, just after this service, aalis din po tayo para po sa necrological service naman po, doon po sa may
St. Peter's QAV, kung saan po nakahimlay po yung remains po ni Mama Vim, yung mahal na mahal po natin na si Mama Vim. So yung lahat po ng available po, ay pwede po tayong magkita-kita po doon mamaya po, no? Just after this service. At ating pong basahin responsively ang ating pong text ngayon pong gabi na ito, and I hope you're all ready to listen to the Word of God. Basahin po natin ang Joshua chapter 3. At babasahin ko po yung first verse, yung second verse, kayo po magbabasa. At sa dulo po na verse ay sabay-sabay po nating babasahin ito. At sana po, habang binabasa natin, intindihin na po natin yung story para madali na po nating mapag-aralan at makapasok talaga yung mensahe po ng Panginoon. Okay, so basahin po natin Joshua chapter 3. And Joshua rose early in the morning, and they removed from Shittim and came to Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they passed over. And they commanded the people, saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests, the Levites, bearing it, then ye shall remove from your place and go after it. And Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. And the Lord said unto Joshua, this day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with thee. And Joshua said unto the children of Israel, come hither, and hear the words of the Lord your God. Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth passeth over before you into Jordan. And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above, and they shall stand upon an heap. And as they that bear the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bear the ark were dipped in the brim of the water. Tingnan niyo po itong nakalagay po na ito, no, na hindi lang po ordinaryong Jordan River ang kanila pong kinakaharap. For Jordan overfloweth. Binabaha po yung Jordan, no? For Jordan overfloweth all his banks all the time of harvest. Verse 17, everybody ready, begin. And the priests that bear the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of Jordan. And all the Israelites passed over on dry ground until all the people were past cleaned over Jordan. Let me now give you the message that I entitled, Flood Control. Flood Control. Tayo po'y manalangin. Dear Father in heaven, thank you Lord, sa gabi po ito binigay po sa amin, nawa Panginoon, ay ipahiram niyo po sa amin, Panginoon, ang kalunungan pong nanggagaling sa banal na Espiritu upang mabuksan po ang aming pong puso't isipan sa mensahe pong gusto niyo pong
ipaalam po sa amin ngayong gabi. Nawa, Panginoon, gamitin niyo po ang inyong lingkod at Panginoon, mabigay ko po yung best ko in preaching this message, O God. Ganun din po, Panginoon, ang lahat po ng mga kasama namin papunta pa lamang po, Panginoon, dalhin niyo po ang kanilang mga paa ng maayos po dito po sa aming pong bahay sambahan. Panginoon, suwayin niyo po ang aming pong kaaway na ang gusto po ay i-distract po kami from the message, Panginoon, at Panginoon, ang aming pong mapapag-aralan ngayong gabi ay maging applicable, Panginoon, ma-apply po namin sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maaari na po kayo umupo. Kita po natin po dito po sa chapter po na ating pong binasa, kamamatay lang po ni Joshua, kamamatay lang po ni Moses, no? Si Moses po at si Joshua po yung kanya pong pinag-iwanan, okay, ng authority. So ang kasunod po na nag-lead po sa Israel ay si Joshua. Kamamatay lang po ni Moses, now Joshua is leading the people. At alam po natin, sila po ay papasok na po ng promised land, sa land of Canaan. At nag-survey na po yung ilang pong mga Israelite doon po sa area at ang una po nilang kakalapin po doon ay yung Jericho. Okay? So, ito po yung story, ito po yung kinakaharap po nila ngayon. Pero before going to Jericho, meron po silang kakaharapin pa na isa pa pong, anong tawag doon? Barricade. Parang ganun yung idea or obstacle. At yun po yung Jordan River. At nakita po natin dito yung sitwasyon po nung river po, no? Mamaya bibigyan ko po kayo ng overview kung ano po talaga yung pinagdadaanan po nila dito. Pero ang title po natin, flood control. At alam ko po na tawag doon na naaayon na papanahon po, no, sa issue po ng ating pong bansa, pero hindi po political yung ating pong message, no? Gusto ko lang makita po dito ng bawat isa po sa atin na maaring sa buhay natin marami pong mga baha tayong pinagdadaanan, pero tandaan po natin, merong nagko-control po ng baha po na yan. Merong pwedeng magpatigil po ng mga baha na yan. At walang iba po kundi ang ating pong Panginoon. O conclusion na po tayo, pwede tayong mag-close, di ba? Yan po yung conclusion po natin. Dito na kayo makakita ng mensahe na inuna ko na yung conclusion, di ba? Panginoon, alam natin ng Panginoon ang magko-control po ng mga baha sa buhay po natin. Pero ano po yung mga kailangan po nating gawin? Ito po yung pag-aaralan po natin. At makikita po natin yan sa storya po ng Joshua chapter 3. Unang-una po, gusto ko po makita nyo po yung problem. Ano po yung problem? They have to cross the Jordan River in order to get to the promised land, the land of Canaan. Alam natin na ang land of Canaan, yan po ang pinangako ng Panginoon sa bayan po ng Israel. Yan po ang ibibigay sa kanila ng Panginoon. They have to conquer the land. Pero pagpunta pa lang po sa land, mahirap na po. Bakit po? May Jordan River. Yung Jordan River po, sabi ng ChatGPT, no? Nag-research ako sa normal po na depth ng Jordan River, pero ito po ay modern na po, no? So ibig sabihin, kung ito po yung current situation po ng Jordan River, mas malalim pa po noon. Kasi ngayon meron ng drying na medyo sabi nating natutuyot na po yung river, okay? At alam po natin na yung Jordan River, yan po yung main source po of water doon po sa lugar po na yan, sa Palestine. Wala po kasing ibang source of water dyan Hindi ka pwedeng kumuha ng tubig sa Dead Sea, masyadong maalat. Yung Jordan River po talaga, yung kanilang main source of water. Ang normal po na lalim po niyan ay nasa 3 to 10 feet. Sa modern sense po ibig sabihin noon po, mas malalim pa po yan. 3 to 10 feet in most places. Pero makita po natin dito po, sa text po natin, kaya nga po binigyan ko ng emphasis yung verse 15, na mahirap na ngang i-cross yung Jordan River, pero may mas mahirap pang sitwasyon pala. Dahil yung timing po na napapasok po sila sa land of Canaan, sa promised land, ay binabaha yung Jordan River. Ang sabi doon, for Jordan overfloweth all his banks all the time of harvest. Yung time po na yan, during the time of harvest, yung spring harvest, umaabot po sa 10 to 12 feet yung lalim. So from 3 to 10 feet, sa iba-ibang mga lugar po ng Jordan River, kapag spring harvest, bumabaha po yan, nagiging 10 to 12 feet yung lalim, at merong pong strong current. Ibig sabihin, nagraragasa po yung tubig, hindi po tahimik ang tubig.
naglalagasa po sa panahon po na yan. At lumalawak po yung tubig. Ibig sabihin, nagiging nasa 100 to 300 feet wide. So lumalawak po yung normal na nalawak po ng Jordan River pag spring harvest, mas lumalawak pa po. Ibig sabihin talagang bumabaha po yung tubig sa panahon po na yan. Now, this presents a problem to the people of Israel. Bakit po? Because we're not talking about 20 people here. We're not talking about 50 people here. We're not talking about thousands of people here. We're talking about million. Maraming tao. O, yung tao lang nakikita natin. Paano yung mga hayop? Paano yung mga ari-arian? Yung mga gamit po nila. So, madaling mag-cross siguro ng river, lalangoy ka lang doon, pero paano yung mga dala nila? Paano yung mga hayop po nila? So, napakalaking problema po nito. Paano sila makakapunta doon sa land of promise kung yung river hindi nila makocross, hindi nila matatawid? So, yan po yung problema, na hindi lang normal yung Jordan River, umaapaw siya. Tapos, marami po silang mga dala. At marami rin sila. Makita rin po natin yung mga tao po, the people. The kind of people na humaharap po sa current situation, sa current problem. 40 years, sila po ay nagpaikot-ikot po sa wilderness. For 40 years, they wandered into the wilderness. Hindi po nakita ng iba dito yung miracles po ng Panginoon dun po sa Egypt. Probably, di ba, si Joshua and si Caleb lamang po yung witnesses ng mga nangyari po sa Egypt. Remember, nung sila po ay lumabas po ng Egypt, ano po ang ginawa ng Panginoon? Ano po nakaharap po nila? Ang nakaharap po nila ay yung Red Sea. Tama po? Ano po ang ginawa ng Panginoon sa Red Sea? Ano po? Hinati po ng Panginoon yung Red Sea. Okay? Tapos ano po ang kasunod? Sila po ay lumakad dun sa Red Sea. So, yung dagat po na malawak, yung dagat na malalim, hinati ng Panginoon sa mga Israelites para makalabas po sila sa Egypt. Hindi na po nakita yan ng mga current na tao. Yung mga current Israelites that we're talking about. They heard about it. Kinwento po sa kanila. Pero hindi nila nakita yan, yung miracle po na yan firsthand. Only Joshua and Caleb probably. Sila kasi nandun pa po sila sa Egypt that time. So itong mga tao na ito, bakit nga po ba? No? Kasi remember, yung mga 20 pataas, pinatay ng Panginoon dahil matitigas ang ulo. So ito mga to, mostly young people and mga na nag-cross na sa promised land o papunta sa promised land, yan po yung mga natira po. So these are the kind of people na magko-cross over sa Jordan River. Nakita rin po natin dyan yung power. Ano po yung power na dala-dala po nila? Hawak po nila dyan yung Ark of the Covenant of the Lord. It represents the presence of God na dinadala po ng mga pari. Pinapakita nito na ang Panginoon ay kasama po nila. Na hindi po sila wala. Na hindi po sila alone. They were with the Lord. They were with God. At ang pagpapakita po nun, yung Ark of the Covenant na dala-dala po ng mga priests. So, may problema, nakita natin yung klase ng mga tao, nakita natin na meron silang power, yung presence ng Panginoon, pero makita po natin sa story po na ito, yung preparation. Ano po yung preparation? Makita po natin na yung problema, physical. They need to cross the Jordan River in order to get to the promised land. The problem is physical, but the preparation is spiritual. Nandiyan po kayo? Mga kapatid, sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, lahat po ng pinagdadaanan natin, may spirituality po na in question po dyan. Kahit po physical ang ating problema, kahit emotional yung battle natin, kahit mental po yan, lagi mo i-consider, there's something spiritual about it. Wala kang pangbayad ng bill, there's something spiritual about it. May sakit ka physically, there's something spiritual about it. Lahat ng buhay, buong buhay ng isang Kristiyano, umiikot po sa spirituality. Kaya dito po sa kanilang pong problema, makita nyo po yung preparation. The problem may be physical, the battle may be physical,
but the solution is spiritual. Kaya sana habang nakikinig po tayo dito, kung nakatingin ka sa baka, tandaan mo may control yan. Kung nakatingin ka sa baka, tandaan mo meron tayong Diyos. Kaya lahat ng pinagdadaanan po natin sa buhay, tatandaan po natin, ang solusyon lagi nagsisimula sa spiritual. Maaring natataka tayo, bakit puro ganito yung nangyayari po sa aking buhay? Bakit ako laging nagkakasakit? Bakit lagi nilang walang provision? Tanungin mo, anong klaseng spirituality meron ka? Anong level ng spirituality mo ang pinapakita mo sa harap ng Panginoon? Baka mamaya, hindi mo pala hiningi ang tulong ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, tatandaan po natin, we are spiritual in nature. Yung old sin nature natin, iwanan na po natin yan. Pero meron tayong spiritual nature. At yan po dapat ang nakikita po sa atin. Kaya lahat po ng mga battles po natin, kahit anumang klase po yan, tandaan nyo po, ang unang solusyon po yan, nasa spiritual. At yan po yung makikita po natin sa story po, dito po sa Joshua chapter 3. Ready na po ba kayo? Now, their battle is physical. Ano po yung solution po? Spiritual po. Ang unang pinagawa po sa kanila ni Joshua, ano po ang unang pinagawa? Sanctification. Kaya yung first point po natin, be consecrated. In every battle that we are facing, ang una po natin gagawin, consecration. Lahat po ng mga battles po ng bayan ng Israel, ang una po nilang ginagawa, consecration. Kaya nakita po natin sa verse 5, nung sila po ay magpa-pass over na po sa Jordan, ang sabi po ni Joshua sa mga tao, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Napakaganda po ng mga words po na ito ni Joshua no? I-consecrate mo yung sarili mo. I-sanctify mo yung sarili mo dahil bukas, magpapakitang gilas sa iyo ang Panginoon. Parang ganun yung idea po. The Lord will do wonders among you. In order for us to see God's work, kailangan po makita sa atin sanctification. Kailangan ma-consecrate muna po tayo. Ang ibig sabihin po ng sanctification, ang ibig sabihin po ng consecration, ay separated from the world and set apart unto holiness. So, kung gusto natin ng solusyon na nanggagaling po sa Panginoon, ang una po natin dapat gawin ay i-separate natin yung ating po sarili sa mga makamundong bagay at lumapit tayo sa holiness. Lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa kabanalan. Kaya nga po, kung pag-uusapan po yung consecration, kung pag-uusapan po yung sanctification, ang dapat po makita po dyan, una yung choice. Ang consecration, hindi pinipilit. Ang consecration, pinipili. Nakita niyo po yung difference? Hindi yan pinipilit, pinipili. We have to choose to become holy. Kaya ang lagi sinasabi ng Bible, di ba? Be ye holy for I am holy. Ang ibig sabihin po nun, pipiliin natin yung holiness. Kaya ang sabi ng Bible, be ye transformed by the renewing of your mind. So dapat po tayo mismo, pipiliin natin yung consecration. We have to tell ourselves that we are set apart unto the holiness of God. Kaya kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, importante po yung consecration. Hindi pwedeng gamitin ng Panginoon yung ginagamit din po ng mundo. Hindi pwedeng magpagamit tayo sa Panginoon, tapos nagpapagamit din tayo kay Satan. Importante po na kung sa Panginoon tayo, sa Panginoon lang po tayo. Kaya nga, kahit yung mga gamit po natin dito sa church, di ba sinasabi natin, consecrated yan dito po sa church use. Bakit po? Kasi gusto natin, yung mga gamit po na yan, hindi makaluan ng paggamit na hindi para sa Panginoon. Ganon din po tayo po, mga living temples tayo, temples of the Holy Spirit po tayo. Kung tayo po ay templo ng banal na Espiritu, dapat nakikita po sa atin yung pagka-separate natin from worldliness. Kaya ang Kristiyano po na consecrated sa Panginoon, hindi umiinom ng alak. Ang Kristiyano po na consecrated sa Panginoon, hindi nagyoyosi. Bakit? Para sa Kristiyano, yosi, kadiri. Tama? Alam nyo, lagi pong sinasabi, inis na inis ako sa mga
nag-vape, nag-yoyosi. Bakit ako inis na inis? Dahil para sa akin, indirectly, nagko-commit sila ng murder. Bakit po? Kapag humit-hit ka ng sigarilyo, delikado yung second-hand smoke. Bakit po ito tinatakel? Dahil marami po sa labas dyan, nakita nyo iba-iba na po, puro tabi-tabi halos, nagtitinda ng vape. Napaka-accessible na po ngayon ng drugs, ng sigarilyo, ng alak, kahit sa mga minor de edad. Kapag ikaw nagyosi ka, nagiging selfish ka. Bakit? Dahil di mo alam, dangerous yan lalo sa mga kasama mo sa paligid. Meron po akong kaklase na yung mother niya, hindi nagyoyosi yung mother niya, healthy living ang lifestyle. Okay, talagang maganda po yung ano niya, yung lifestyle nung, pero namatay sa lung cancer. Bakit? Dahil yung kanyang company, yung mga sinasama niyang katrabaho, nagyoyosi sa paligid. Ano pong nangyari? Namatay. O may third-hand smoke din. Yung tipong nag-smoke ka sa loob ng bahay mo. Yung mga tar, mag-aano po doon sa kisame, 4 months, pwede po diyang mag-stay po yun, tas lahat ng papasok doon sa bahay, pwede silang ma-irritate yung lungs po nila. Kaya naiinis po ako sa mga ganun po eh. Kasi imagine mo kung gusto mo ng danger sa sarili mo, ikaw na lang sana. Kaso lang dinadamay mo pa yung nasa paligid mo. So, ganun po yun. Ang Kristiyano po, hindi po para sa mga ganyang bagay. Hindi para sa bisyo. Hindi para sa sugal. Hindi para sa kalaswaan. Kung sa Diyos tayo naglilingkod, sa Diyos dapat ang buhay po natin. Kaya minsan namomroblema tayo kasi hindi ka pala consecrated. Kasi wala ka pala sa side ng Diyos. Kasi wala ka pala sa buhay ng kabanalan. Ang unang ipinagawa po sa kanila, sa mga Israelites, in order for them to see the wonders of God, sabi po, sanctify yourselves. And consecration, sanctification is a choice. Sanctification, consecration, involves also cleansing. Ang cleansing po, ang ibig sabihin po nan, removing impurities. So, kapag may cleansing, ibig sabihin, kung madumi ka, tatanggalin mo, deep cleaning ang tawag doon. Kasi ang cleaning, lilinisin mo, outer surface, ganun idea. Iba yung cleansing. Yung cleansing kasi may letter S. Di ba? Yung cleaning, wala. Nag-gets nyo yun? So, yung cleansing, deeper, ano po yun? Kumbaga cleaning. Removing impurities, yung eksaktong meaning po nun. Nire-remove po yung mga impurities. Bakit po kailangan po ng cleansing? After mong piliin na gusto mong makonsecrate sa harapan ng Panginoon, ang kailangan mo ngayong gawin ay i-remove yung mga impurities sa buhay mo. If you want to see the wonders of God in your life, kailangan tanggalin mo yung impurities sa buhay mo. Minsan nakaya natin, bisyo lang po yung impurities eh. Pero alam nyo, yung hatred, impurity din po yan. Yung immaturity, impurity din po yan. Yung mga bagay po sa buhay natin na hindi kalooban ng Panginoon, impurity din po yan. We have to remove the impurities in our life if we want to see the wonders of God. Kaya nga makita nyo po dito na ang consecration, hindi lang yung isang part ng buhay mo. Hindi lang mental yan, hindi lang emotional yan, hindi lang physical yan. It's all of you. So kahit alisin mo yung bisyo sa buhay mo, kung punong-puno ka naman ng hatred, impure ka pa din. Kung meron pa rin tayong napapabayaan sa ating pong buhay Kristiyano, impure pa rin po tayo. So ang kailangan po natin is cleansing. Tanggalin po yung mga impurities if we want to be used by God. Kasi ang Panginoon, gagamit po siya ng vessel. Okay? Yung vessel po na consecrated para po sa Kanya. Okay. So, ang consecration, dapat pinipili yan, may choice, cleansing, at dapat po may care din po. May care. Ibig sabihin, minemaintain dapat natin yung pagiging vessel ng Panginoon. Kaya hindi pwede na, dahil ngayon may baha ka, ngayon magkoconsecrate ka sa Panginoon para makita mo yung wonders niya, nung nakalagpas ka na dun sa baha, balik ka na naman sa buhay na yan. Hindi po dapat ganon. Dapat may maintenance. Pag narinig niyo po yung word na maintenance, naaalala po natin yung mga nagme-maintenance po, di ba? Kaya nilagay yung maintenance medicines po. Bakit po?
Para wag tayong atakihin ng high blood. Tama? Para wag tumaas yung sugar natin. Correct po? Para wag tumaas yung cholesterol natin. Kaya may maintenance. Pag tinanggal mo ngayon yung maintenance, ano pong mangyayari? You are at risk again sa high blood, sa cholesterol, sa sugar. Di ba? Sa pagtaas ng sugar. Anong gagawin mo ulit? Ibabalik mo na naman yung maintenance mo. O, yung mga nakakalimot mag-maintenance po dyan, ha? Pag tinatanggal mo yan, you are at risk again. Ganon din po yung idea. Kapag tayo po ay consecrated, dapat meron na pong maintenance. Ibig sabihin, iwas na tayo sa tukso. Iwas na tayo sa mga maling bagay. Dapat i-handle na po natin yung ating pong mga attitude, yung ating pong mga sarili. Dapat nandun na po yung care, yung pag-aalaga, because we are vessels of God. Amen po? So, ang unang pinagawa po sa kanila, consecration. Ang sabi po ulit ni Joshua sa mga tao, sanctify yourselves. Ang ganda po for tomorrow the Lord will do wonders among you. Kung hindi kaya nila sinanctify yung sarili nila, do you think the Lord will do wonders among them? Probably not. Kaya importante po, na if we want to conquer the floods in our lives, if we want to conquer the Jordan River of our lives, kailangan po makonsecrate din po natin ating pong mga sarili. We have to make sure that we are on the side of holiness and not on the side of wickedness. Dalawa lang naman po yan, wala pong in-between. Holiness lang po yan or wickedness. Wala pong in-between. Okay, number 2, ang pinagawa po sa kanila, Joshua chapter 3, verses 7 to 8. Nandiyan pa po ba kayo? Opo. And the Lord said unto Joshua, this day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that, as I was with Moses, so I will be with thee. And thou shalt command the priests that bear the ark of the covenant, saying, when ye are come to the brink of the water of Jordan, ye shall stand still in Jordan. And verse 9, tinan niyo po yung kinausap po ng Panginoon si Joshua. Pagdating po sa verse 9, ano po ang ginawa ni Joshua? And Joshua said unto the children of Israel, come hither. Tinawag niya yung mga tao ng Israel. And hear the words of the Lord your God. Yung sinabi sa kanyang Panginoon, sinabi niya sa mga tao, at yun yung command ng Panginoon. Kaya number 2 po, after po nating makonsecrate yung ating pong sarili, we have to make sure that we are compliant. So be compliant. Ang issue po dito, obedience naman po. Kasi ang way ng Panginoon sometimes it's different from what we expected. Pero ang kailangan po, pagkatiwalaan natin ng Panginoon. Imagine niyo po si Naaman, natatandaan niyo po yung story ni Naaman, meron po siyang ketong. Ang sabi po ni Naaman, pumunta siya kay Elisha po ba? Kay Elisha para magpagamot. Pagalingin ng Panginoon. Ang sabi, bumunta siya sa Jordan River at maglublob ng 7 times. Hindi ako nagkakamali, 7 times. At gagaling siya. So si Naaman, naisip niya, bakit sa Jordan River? Kasi kung tutuusin, yung Jordan River, hindi siya malinis na river. Marumi yung ngayong katawan niya dahil may ketong siya, tapos mapalublubin siya sa maluming tubig din po. Minsan yung daan ng Panginoon ay iba sa daan po natin. Kaya nga yung preaching last Sunday, di ba? His thoughts are higher than our thoughts. His ways are higher than our ways. Kaya nga pinagpilian ko pong preaching ngayon, either flood control or the highway. Iniisip ko kung yung pipreach ko, yung highway, Pastor, parang nanonood ka ng mga balita no? So iniisip ko yun, kung highway ba yun o yung flood control. So sabi ko, sige yung flood control na lang muna i-preach natin. Kasi nakita po natin, ang daan ng Panginoon mas mataas kaysa sa atin po. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung nangyari sa buhay mo, di ba, ay pwedeng wala ng pag-asa. Habang may buhay, habang binibigyan ka pa ng choice ay ng chance ng Panginoon, may pag-asa pa rin po tayo. So ang kailangan po natin, magtiwala at talagang sumunod lamang po sa Panginoon. Pagdating po ng chapter 3 verse 10, nakita na po natin yung mga yung commandments ng Panginoon, no? And Joshua said, hereby ye shall know that the living God is among you, and that He will without fail drive out from before you the Canaanites, and the Hittites, and the Hivites, and the Perizzites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Jebusites. So sinabi ngayon, yung mga nakatira doon sa Canaan, sinabi ngayon ni Joshua na, sabi niya, without fail, God will help you from your enemies.
Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth passeth over before you into Jordan. Anong kalaban nila? Tubig. Pero ang sabi ni Joshua, the Lord of all the earth. Siya ang Diyos ng buong mundo. Ano ba naman yung Jordan River? Now therefore take you 12 men out of the tribes of Israel, out of every tribe a man. And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of Jordan. Nakita niyo po yung irony? The Lord of all the earth shall rest in the waters of Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above, and they shall stand upon an heap. And it came to pass when the people removed from their tents to pass over Jordan, and the priests bearing the ark of the covenant before the people, and as they that bear the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bear the ark were dipped in the brim of the water. So nauna po yung mga pare, dala-dala po nila yung ark of the covenant, yung paa po nila nandun na po sa Jordan River. At pinakita nga po dito na binabaha po yung Jordan River, it overfloweth all yung banks, all the time of harvest. So, yun po yung ginawa po. So, nag-utos ang Panginoon, sumunod po yung mga tao. Nag-utos ang Panginoon, nakita po natin yung kanila pong compliance. At yun pong importante. After po natin i-consecrate yung ating pong sarili, after po natin ayusin yung relasyon po natin sa Panginoon, bibigyan ka ngayon ng mga command ng Panginoon sa buhay mo. At yun po yung dapat po nating sundin. Sapagkat yan po ang magiging solusyon sa ating pong mga problema. Kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, ang dapat po makita po sa atin, ang una po, consciousness. Ano po yon? Dapat po alam po natin, aware po tayo kung ano ang inuutos ng Panginoon. Tama po, di ba? Ang hirap sumunod pag di mo alam kung anong inuutos. Nak, kunin mo nga yung ano. Masusunod mo ba yon? Ano po? Yung ano. Maig yung mga nanay sa ganyan po no? Yung ano nga po? Yung ano nga, di mo ba mag-gets? Hindi ko nga mag-gets yung ano, di ba? Yung pala, yung pinapakuha lang, di ba? Yung hangin para ipamalo sa'yo, no? Yung ano ng ano, hindi mo masunod. Bakit? Kasi hindi mo alam kung anong command. Pero ang Panginoon, laging may command yan at laging alam natin kung anong susundin po natin. Malinaw po ang ipapasunod sa atin ng Panginoon sa buhay po natin. We just have to follow His commands. We just have to hear His call, His command sa atin po. So kailangan po conscious po tayo sa command. At kapag inutusan tayo ng Panginoon, dapat sumunod po tayo agad. Amen? Bakit po? Di ba nung preaching ko po nung mga nakaraan po about obedience, ang sabi ko po, delayed obedience is still disobedience. Kapag obedience, dapat may sense of urgency. Kaya nga ang mga anak po, kapag nanonood ng TV, inutusan, di ba? Kapag hindi sumunod, ano nangyayari po? Napapagalitan ng magulang. Ngayon po, hindi na po TV. Cellphone na po. Kunyari, inutusan mo. Tapos nagsi-cellphone. Parang hindi ka narinig. Nakatatlo ng utos sa'yo. Tapos kapag pinagalitan mo, siya pagalit. Susunod na nga ako nakatatlo ng beses na tinatawag ka. Nagbibingi-bingihan ka pa. Tandaan nyo po, delayed obedience is still disobedience. Kapag tayo po inutusan ng Panginoon, dapat may sense of urgency po tayo, gawin po natin agad. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pag Panginoon ang nagsabi. Bakit po? Dahil after mong sumunod, may blessing po yan. Bakit? Gusto mo ba yung blessing mo delayed sa buhay mo? Dapat po, di ba, kapag ang Panginoon nag-utos, sunod po tayo agad. Kapag dinidelay po natin yan, hindi tayo talagang sumusunod sa Panginoon. Hindi tayo nagiging compliant. So, ang ginawa po nila, di ba, hindi po sila nagtagal na hintayin muna nating wag umapaw yung Jordan River, baka mas madali. Hindi sila nag-isip ng ganon. Nung sinabi ng Panginoon na yung mga pare, mauna po doon, idip yung kanilang mga paa doon sa Jordan River, ginawa po nila agad yon, right there.
Ginawa po agad nila. Hindi po sila nagpatumpik-tumpik. Hindi po nila hinintay na mawala yung paglagasan ng tubig. Hindi po nila hinintay na humupa yung pagbaha. Ginawa po nila agad kung ano po yung utos po ng Panginoon. Ganon din po dapat tayo sa buhay po natin. Kung gusto mo ng solusyon sa buhay mo, sumunod ka sa Panginoon. Hindi lang po consciousness kung ano yung inuutos po sa atin. Dapat po meron tayong commitment to follow. Listen to this mga kapatid. Half obedience is still disobedience. Kapag kalahati lang sinunod mo, disobeying ka pa rin sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, sundin natin siya all throughout. Kaya dapat may commitment po tayo. We have to be committed to obey the will of God, to obey the command of God. Kailangan tapusin natin kung ano yung pinapagawa sa atin po ng Panginoon para makita po natin kung anong klaseng wonder ang ibibigay po sa atin ng Panginoon. We have to prove to God na we are committed to follow Him. Kaya huwag tayo maging parang ngayon lang ningaskugon. Kahit sa paglilingkod po natin, mga kapatid, yung tipo ngayon sasama ka sa soul winning, sa susunod tatamarin ka na. Hindi ganun ang klase ng obedience. Ang soul winning, isinasabuhay po yan. Ang giving, isinasabuhay po yan. Yung ngayong buwan, magta-tithes po tayo, tapos bukas, kina next month, di ba? Sa next month po natin, dahil medyo nahirapan tayo, next month na ako magbibigay ng tithes. Disobedience po yan. So kung tayo po ay inuutusan ng Panginoon, dapat gawin po natin. Yung pag-attend sa service, kung yan ang utos sa atin ng Panginoon, gawin po natin yun. Hindi yung pag tinamad tayo, yung tipong abot dibdib lang yung baka, di ka na mag-church, di ba? Tandaan mo may flood control naman, di ba? Hindi, biro lang po. Naintindihan natin yung mga ganong scenario, of course, no? Naintindihan naman po natin. Pero, ikaw mismo, alam mo kung nagdi-disobey ka sa Panginoon. Kung ang kalooban ng Panginoon, ibigay mo yung para sa Kanya. Kung ang kalooban ng Panginoon, maglingkod ka sa Kanya. Kung ang kalooban ng Panginoon ay umaten ka ng pagsamba, magtipon-tipon po tayo sama-sama, yun po yung gawin po natin. Huwag po tayo parang ningas-kugon, papatay-patay na klase ng Kristiyano. Yung patay-sinde na tipo ng Kristiyano, hindi po talaga para sa Kristiyano yung patay-sinde. Para lang po yan sa mga unbeliever, yung mga patay-sindi na ilaw, ganyan, hindi po yan para sa atin. Ang Kristiyano dapat nagliningning lagi sa mundo. Amen? Kaya sabi doon, let your light so shine before men. Yan po ang dapat nakikita po sa atin, yung ilaw po ng Panginoon. Kaya ang Kristiyano po, hindi dapat patay-sindi. Yung ngayon, active, bukas inactive, tas sa susunod active, tas sa susunod inactive na naman. Anong klaseng Panginoon meron ka? Anong tingin mo sa ministeryo? Na pwede mo laging iwan? Hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Half obedience is still disobedience. Kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, compliant, dapat conscious tayo sa command, may commitment tayo to follow, at dapat po meron tayong completion. Hindi po siya compliance if it's not fully accomplished. Kaya nga makita rin po natin na yung selective obedience is still disobedience. Hindi pwedeng ilang commands lang ng Panginoon yung susundin natin. Hindi pwedeng yung susundin lang natin, yung gusto lang din natin. Minsan may mga bagay na ayaw natin, may mga bagay na parang hindi pa po sa atin, pero Panginoon ang nakakita that that's the best for us. Yun pa rin po yung susundin po natin. Hindi ka pipili na ito lang madali, ito lang susundin ko. Ito mahirap, ayoko itong sundin. Disobedience pa rin po yan. Kahit po dito sa ministry, di ba? Lakad po ng pwede natin gawin sa Panginoon. Gawin natin ng sincero ang ating pong puso, hindi dahil convenient lang sa atin. Selective obedience is still disobedience. Sometimes the reality, the truth about obedience, it can make you uncomfortable. Pero it will be worth it pag na-complete mo. Kaya minsan kahit mahirap po yung task, talagang pagpursigihan, pagtulungan natin. Di ba? Huwag tayo mag-focus sa negative. Gawin natin yung task. Dahil di natin alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon pag natapos po natin yung task po na yan. Tingnan niyo po si Achan. Ano po nangyari?
nung time po na sila po ay, after po ng Jericho, nung bumagsak na po yung walls, nag-utos ang Panginoon na huwag kukunin yung mga bagay po doon. Anong ginawa po ni Achan? Di ba kinuha po nila? Anong nangyari po sa kanila? Namatay po yung ilang pong mga Israelites sa battle po sa Ai. Ano po nangyari po kay Saul? Nung sila po ay nakipaglaban po, di ba? Ang utos sa kanila, patayin po lahat. Pati yung mga hayop, tinabi po nila. Para daw i-offer sa Panginoon. Selective obedience po yun. Tinalo nga nila, pero yung nakita nila yung mga hayop na magaganda, itinabi nila. E di nag-select sila ng mga commands. Disobedience pa rin po yun, mga kapatid. If you want to be compliant, you have to obey the whole of it. Lahat po ng sinasabi po ng Panginoon. Minsan kasi iniisip natin parang ang corny. Parang iniisip natin ang baduy. Parang iniisip natin parang masyado naman yan. Pero pag sinabi po ng Biblia, dapat sundin po natin. Naging consecrated po sila, naging compliant po sila, and last po, be courageous. Be courageous. Para makita po yung wonders na gagawin po ng Panginoon sa buhay nila, in crossing the Jordan River, they have to be courageous. So nakita po natin from verse 14. Okay, from verse 14 to 17, nakita po natin yung pagtawid ng mga tao from the other side papunta sa kabilang side ng Jordan River. Verse 16, that the waters which came down from above stood and rose up upon an heap very far from the city Adam, that is beside Zaretan, and those that came down toward the sea of the plain, even the salt sea, failed, and were cut off, and the people passed over right against Jericho. So nakita po natin na tumigil po yung paglagasa ng tubig. So malaki po yung milya po. Kung isusukatin po natin, milya po yung binigay ng Panginoon para sila po ay mag-cross to the other side. Verse 17, and the priests that bear the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground until all in the midst of Jordan and all the Israelites passed over on dry ground until all the people were passed clean over Jordan. Pagdating po sa chapter 4, makita po natin na ibinalik ulit ng Panginoon yung paglagasa ng tubig nung sila pong lahat ay nakatawid na po. Yan po yung wonder ng Panginoon. Nakita niyo po, nung time ni Moses, hinati niya yung tubig, yung Red Sea, nakadaan po yung mga Israelites on dry ground. Nung time ni Joshua, pinatigil niya yung Jordan River para sila po yung makapass over to the other side on dry ground. Alam niyo po, kayang patigilin ng Panginoon yung mga nararanasan po nating baha sa buhay po natin. We just have to be courageous. Consecrate ourselves to the Lord. Be compliant sa mga inuutos po sa atin ng Panginoon at maging matapang po tayong harapin yung mga baha po na yan sapagkat kaya po yan patigilin ng Panginoon. Wala po tayong nakita po na minention po sa story na yung mga Israelites naging doubtful. Wala po tayong nakita po sa story na naging fearful po yung mga Israelites. Maybe hindi po natin ito naiisip, pero kung titingnan po natin, kung i-visualize po natin yung story, kung ikaw yung Israelite, nakita mo yung lumalagasang tubig at biglang tumigil, pwedeng anytime, maisip mo, baka mamaya, bumalik na ulit yung tubig. Maybe while you are going there, di ba, dun sa gitna, baka maisip mo, baka mamaya, biglang tumigil, baka biglang bumalik ulit yung mga tubig at mamatay kami. Pero wala po tayong nakita sa story na nagkaroon po ng isip ang kahit isang Israelita. Lahat po sila naging courageous in going over or passing over the Jordan River. Kapag tayo po ay may courage, dapat nakikita po sa atin yung confidence. Dapat may pagtitiwala tayo sa Panginoon. Siya ang may control ng Jordan River. He is the Lord of the earth. Siya ang Lord ng buhay natin. Siya ang Lord ng buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya dapat makita po sa atin yung pananampalataya. Makita po sa atin yung confidence. Makita rin po dapat sa atin yung conduct.
ang totoong matapang, nakikita sa conduct din po yan. The way we react, our attitude, our behavior. May nakita po ba tayo dito, nagreklamo po yung mga Israelites? Wala po. Meron pa po ba tayo nakita dito na parang Israelites na nanginginig, nangangatog habang tumatawid? Wala po. So makita po talaga natin yung conduct po nila na dahil sila ay sumusunod sa Panginoon, dahil sila ay may pagtitiwala sa Panginoon, nakita po natin yung kanilang full obedience and full courage sa pagtupad po ng pinapagawa po sa kanila ng Panginoon. Mga kapatid, ganon din po tayo. Huwag tayong matakot po na gawin ang isang bagay kung para sa Panginoon po yan. Again, babalik po tayo sa finances. Kahit ang dami-daming mong bayarin, kung para sa Panginoon naman yung ibibigay mo, huwag kang matakot. Bakit? Panginoon na nagpo-provide eh. If you please God, do you think God will bless you? Sagutin po natin. If you will please God, do you think God will bless you? If you will displease God, do you think God will bless you? So, kailangan natin maging matapang kung para sa Panginoon yung ating pong ginagawa. Kahit sa soul winning, kung tingin mo na nakakatakot siya yung kaklase mo, huwag kang matakot. Anyway, nagsishare ka lang naman ng salita ng Diyos. Hindi naman talaga ikaw yung powerful. Ang powerful doon yung salita ng Diyos. Hindi naman ikaw yung magliligtas. Si Jesus Christ pa rin po ang magliligtas. Kaya kung hindi niya tanggapin yon, edi at least na-share mo. Huwag kang matakot. Ang Kristiyano po dapat matapang po sa mundo na ito na punong-puno ng takot. At we have to be courageous in all the godly things. Kaya dapat po makita po sa atin yung confidence, makita po sa atin yung conduct, at makita po sa atin yung calmness, yung kapayapaan. Hindi ko na po masyadong tatagalan po itong third point sapagkat may 3 preaching na po tayo nung nakaraan regarding sa how to defeat fear. Kaya nga po yung pangatlong preaching doon, dapat meron tayong sound mind. Yung kalmado po yung ating pong isip, yan pong nagpapakita po ng tunay na courageous Christian. Kaya mga kapatid, as we close this message this evening, nakita po natin na sa story po ng Joshua chapter 3, tumigil po yung mga tubig. The Lord stopped the waters, and they passed through dry ground. God controlled the waters. Sa buhay po natin, lagi po nating alalahanin that we can pass through our own flooded lives, our own flooded rivers, sa pamamagitan po ng ating pong Diyos. Tandaan po natin, in our lives, God is always in control. Ang kailangan mo, i-consecrate po yung sarili mo. Kailangan maging compliant tayo sa inuutos ng Panginoon. And we have to be courageous sa kung ano man ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin, lahat na nangyayari sa buhay natin, may spiritual battle po yan. May spiritual component po yan. Unahin mo ang spirituality, everything will follow afterwards. Minsan ang gusto natin, finances muna, diba? Physical muna, emotional muna, mental muna. Mali po. Because you are spiritual in nature, ang uunahin mong idil lagi is spirituality. Yan po lagi ang uunahin natin. So sana po, kung tayo man ay may mga flood sa buhay natin, tandaan natin, meron tayong flood control. Walang iba, kundi ang ating pong Panginoon. Tayo po tayong lahat. Let's all stand and let's pray to the Lord. At i-open po natin ating pong altar sa lahat ng gusto pong dumulog sa ating pong Panginoon. Maybe you are having some kind of battles in your life. It's important for you to think about this, that the Lord is always in control. Ibigay mo sa Kanya yung buhay mo kasi. Baka ikaw kasi nagmamanibela ng buhay mo. Hayaan mong Panginoon ang kumilos. Huwag mo nang hawakan yung buhay mo. Huwag ka nang gumawa ng sarili mong mga desisyon at paraan. Hayaan mo na ang Diyos ang kumilos. Huwag ka nang makulit. Minsan tinatalo po tayo ng sarili po nating mga battles. Hindi lang physical, pwedeng emotional, pwedeng relational. In all aspects.
It's time for you to surrender this to God. Consecrate yourself. Kaya tama po ang Bible eh. Dapat inuuna natin ang Panginoon. Lahat ng battles, may spiritual component, mga kapatid. Kahit covered tayo ng baha-bahang problema, kung ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, ay hayaan mo siyang kumilos sa buhay mo, you will conquer it. Because He is a great God. He is a powerful God. Dear Father in heaven, salamat po Panginoon sa aming pong mensaheng napakinggan, buhat po sa iyong salita. Panginoon, sa oras po na ito, nawa po Panginoon, na-realize po namin na una po, dapat Panginoon, ang aming pong buhay ay isinasabuhay namin para po sa iyo. Nawa Panginoon, piliin namin maging consecrated. Iwan na namin, Panginoon, ang bisyo. Iwan na namin ang mga masasamang bagay. Iwan na namin, Panginoon, ang bitterness, ang hatred. Iwan na namin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na hindi nagpapalugod po sa inyo. Nawa, Panginoon, maging vessels po kami of honor. Honorable vessels in your sight. Dahil, Panginoon, yun po ang gagamitin niyo po. Sana, Panginoon, ang mga utos niyo po sa aming buhay ay masunod po namin. May we become compliant, Panginoon, of things that you command us. At sana, Panginoon, huwag naming i-delay ang aming pagsunod. Sana tapusin namin ang aming pong karera. At huwag namin piliin, Panginoon, kung anong aming susundin. Lahat ng gusto niyong ipagawa sa amin, Panginoon. Nawa ang lagi po naming tanong, Panginoon, ano pa ang gusto mong ipagawa sa akin, Panginoon? At sana, Panginoon, masunod po namin yun. And Lord, sana bigyan niyo po kami ng tapang to face the battle, O God. To face our foes. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas na sana po lagi po kami manampalataya at magtiwala po sa inyo. And may we see all the wonders na ipapakita niyo po sa aming buhay because you are a God of wonders. Panginoon, ipakita niyo po sa amin na meron kaming Diyos na nagpo-provide, meron kaming Diyos na nagpo-protekta, meron kaming Diyos na nag-aalaga, Panginoon. As we do all of these things, and as we remember and be inspired by the story that we studied, O God, nawa, Panginoon, sa buhay din po namin, makita po namin yung wonders, Panginoon. Be our provider, be our protector, be our healer, be our God, be our shepherd. Be with us every day, O God. Sana, Panginoon, tulungan niyo po kami na ma-maintain po namin, Panginoon, sa amin po mga sarili, na wag po kami mahulog sa tukso, wag po kami mahulog sa kasalanan, at wag daw ang amin pong buhay, Panginoon, ay maging displeasing po sa inyong harapan. Lord, pahintuin niyo po ang mga baha sa buhay namin. Be in control. We give you our lives, O God. We surrender everything to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po. Salamat po, Pastor Norman, sa mapagpalang mensahe. At ngayon po tayo po idadako sa ating tithes and offering. But before that, let me read to you Proverbs 11:24. There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po yumukot pumikit, tayo po manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mensaheng aming napakinggan. Salamat po sa ginamit niyo pong tagapagsalita kay Pastor Norman. And Lord, I pray sa amin pong tithes and offering, sa amin pong malilikom. Panginoon, ito po'y magamit po sa
kaluwalhatian, sa kadakilaan, sa inyong gawain, Panginoon. Lahat po ng ito ay amin pong inilalapit sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. And as we give, let us sing anything that cost me nothing. I cannot come before a righteous, holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen po. So after this po I think may konting salo-salo po tayo dun sa likod po, no? Courtesy of Tatay Bay. Kaya happy birthday po, Tatay Bay. And then after po ng ating pong short fellowship, punta na po tayo dun po sa St. Peter para sa gawa naman po yung necrological service. Pero sa card po ng ating pong mahal na bishop, gusto pa rin po natin as church magbigay po ng comfort sa naulilang pamilya po ni Mama Vim. Kaya kukuha po tayo ng love offering para po sa makatulong po, no, sa gastusin po sa pamilya po ni Mama Vim. At yung mga kasama po natin na gusto pong magbigay po, no, pwede naman po nilang ibigay personally din po sa mga anak po ni Mama Vim. Pero this time, lahat po ng mga gusto pong magbigay po para po sa ating pong love offering para sa kanila, punta na lang po kay Pastor Rodel para po maghulog po, no. Sige po, awitin po natin yung anything that cost me nothing for the second time. Okay? I cannot come before a righteous, holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. Everybody sing, I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Let's all stand. Tayo po'y tumayo lahat. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Dear Father in heaven, thank you Lord sa po natapos na prayer meeting sa Panginoon, sa mensaheng amin pong napakinggan. Nawa Panginoon, ito po ay amin pong i-apply sa amin pong buhay. At Panginoon, sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, gabayan po ang bawat isa sa amin, sa pagkain amin pong kakainin, Panginoon, maging kalakasan po ng aming katawan, at pagpalain niyo, Panginoon, ang nag-provide po ng pagkain po na to. And even, Panginoon, sa amin po necrological service for Mama Vim, mamaya po, Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, ang service po na ito, at magbigay din po ng comfort sa mga naulila po ng kanyang buhay, Panginoon. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Gabayan po tayo ng Panginoon sa mga kasama natin sa online. God bless us all.